God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Masarap pong sambitin lagi ang kabutihan ng Panginoon. Amen, sa ating pong mga buhay. And yun po yung sustansya po ng pagpupurit pananambahan. That as we come before the presence of the Lord, into His throne of grace, with a heart full of thanksgiving and full of praise, nandun po na tayo po ay pinapalaya po niya sa ating pong mga kalagayan, anuman meron tayo. At nandun po na tayo po ay pinagpapala ng kanya pong presensya. And marami pong misconception na sabi po natin, mahalaga po ang salita ng Panginoon talaga. Yun po yung pinaka-sentro ng ating pong pagdalo, yung pong tayo po ay makatanggap ng salita ng Panginoon. But there is also a blessings doon po sa pagpupurit pananambahan lamang. Kaya sabi natin, nilalamang natin o nilalang lang natin, ano pa naman praise and worship pa lang. Mamaya na ako magfo-focus kapag Word of God na ang pinag-uusapan at Word of God na ang tinuturo. No. Even in our praise and worship time, alam niyo po ba na doon po tayo nare-release? Sometimes kung meron man tayong anumang dala-dala, kapag tayo po ay nagpupurit na nanambahan, nagpapasalamat pa lamang sa Panginoon, sa panahon na tayo po ay may hinihiling sa Kanya, may mga prayer request tayo. Kaya sabi natin, dadalo ko para katagpuin ako ng Diyos doon sa aking mga pangangailangan. Pero habang tayo nagpupurit na nanambahan pa lamang, every lyrics of the song is speaking into our hearts. Katulad nung kanina, yung kinakanta po natin is straight from the Word of God. Na sinasabi niya, He is for you, He is for us. If God be for us, who can be against us? So God is answering us to all our prayers. Amen? Hallelujah. Kapag medyo meron kang kabigatan, kapag may mga katanungan ka patungkol sa buhay, nasabi ng Panginoon, ang mahalaga, kasama mo ako. Ang mahalaga, I'm always with you, I'm besides you, I'm at your back, in your front. Ibig sabihin, pinalilibutan tayo ng presensya ng Panginoon. And when the presence of God surrounds us or encamp us, wala na pong kakayanan ng kaaway na tayo po ay atakihin pa. At nandun po yung kasagutan, nandun po yung kalakasan, nandun po yung kasagutan sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. In the presence of God, amen? And yung pong time ng pagpupulit pananambahan. Amen. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Maganda pong makita na ang bawat isa po sa atin ay nakangiti. Amen. Kasi ayaw ng kaaway ng nakangiti. Si Satanas gusto niya tayo nakalagi. Lagi tayong itsura natin na naka malungkot o yung bang, di ba? Sabi po natin, yung bang hindi makita yung kagalakan, pero pastor, talagang ganyan na itsura ko. Hindi ko naman sinasabing Ako din ganito na itsura ko. Baka mga sabihin, paano talaga hindi ako madalas gumiti? Okay lang po. Wala naman pong problema yun. Hindi po na. Ang sinasabi ko lang po ay, nandun po na, gusto ng Panginoon na makita po sa atin. No? Sa ating, yung sinasabi natin, sa ating aura. No? Sa itsura po natin. Kasi kapag puno po ng kagalakan ng ating po mga puso at may kapayapaan sa puso't isipan, It shows in our countenance. Amen? Dito po sa itsura natin. Kaya hindi pwedeng mapayapa ka, may kagalakan ka sa puso, bunga ng Banal na Espiritu Santo ay nandun sa'yo, pero hindi lumalabas, hindi nakikita. Hindi po. No? Nakikita po yan. And surely, meron lang talagang mga tao na seryoso, ganun, okay lang po yun. Wala pong problema. Pero ang mahalaga, yung kalooban po natin ngayong umaga, I know that we are all blessed. Amen? Hallelujah. May pagkakataon na tayo po ay mag-aaral na salita ng Panginoon at nandito po tayo nandun po na sama-sama sa ilalim ng presensya ng Diyos ay may kagalakan at nandun po yung excitement in our hearts to hear the words of the Lord. Amen? So magandang umaga po sa mga kapatid po natin na nandito sa sanctuary at natutuwa po kami na every Sunday ay kasama po namin kayo. Ay, nakaalis na po pala siya. Magandang umaga po sa ating pong mga pastor, sa ating pong mga kamanggagawa, Pastor Hill, Pastor Noel, Pastor Bernard, si Pastor Carlos, si Tatay Carlos. Wala na po ibang pastor. Sila Bishop po ngayon ay pupunta po sa Parañaque, sa CLC, Christ Life Church. Last week, ako po yung nandun sa communion. So pinagtutulungan po natin na
nandun po na, kasi yung kanila pong pastor, alam niya na po yung ano ng CLC, na kailangan po talaga ng equipping, kailangan po talaga ng tulong. At yun po yung pinupunta po nila Bishop doon. At unti-unti po, lumalago po yung mga leaders at nabibigyan na po ng pagkakataon tumayo every Wednesday. Pero kailangan pa rin pong i-train, kaya po pumupunta po sila Bishop po doon. And from time to time, minsan ako po nai-invite 2 at 3 beses na po yata ako nakapunta doon. So, praise the Lord. Pagkakataon para po makapag-minister din po sa mga kapatiran po doon. So, ngayon po ay wala po sila. Bishop, umalis na po ngayon. Kaalis lang ngayon po, after ng praise and worship. So, praise the Lord. Sa mga kapatid po natin, nasa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa mga outreaches po natin, sa mga pastors po natin in our outreaches, magandang at pinagpalang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Sa lahat po ng mga naka-tune in po sa ating pong FB live streaming, magandang umaga po, pinagpala po tayo ng Panginoon. Sa mga kapatid po natin na nasa malayong lugar, iba't ibang panig ng mundo, salamat po sa palagian po ninyong pagsama sa amin, pagbubukas ng inyong tahanan para po mapapasukin ang salita ng Panginoon, ang mensahe po ng grasya ng Panginoon at ang bawat isa po sa atin ay matuto, lumalalim sa pagkaunawa sa grasya ng Panginoon kasi malawak po at malalim po na pag-aaral pa ang kailangan para maabot po natin yung kalagayan na maunawaan natin talaga yung grasya ng Panginoon. Although tayo po, naunawaan na natin, pero marami pa po tayong pag-aaralan. Ganoon naman sa buhay, Katulad ng buhay po ng bawat isa sa atin, there's always a learning process. Bawat araw, natututo po tayo. Amen? Sa iba't ibang mga problemang dumarating, kahit na nga pare-parehas Pero natututo pa rin tayo sa iba't ibang kaparaanan na kung saan may apply natin sa mga susunod na panahon. Ganyan po ang buhay. Hindi po tumitigil sa pag-aaral at pagkatuto, lalo na sa salita ng Panginoon sapagkat sa buhay na ito, marami po tayong kakaharapin. Lalo na nowadays, iba na po ang takbo ng sanlibutan. Sabi nga, we are living in a fallen world at wala na tayong magagawa Sabi nga, kahit na gaano tayo kagaling, kahit na gaano tayo katalino, kahit gaano tayo ka-influential, pero wala na tayong magagawa doon patungkol sa sinasabing kaya nating baguhin talaga, totally? No. Pero kailangan po nating maipakita bilang mga Kristiyano that we are the light of the world, makita po yung liwanag sa atin, so tayo po ay preservative na lang pang-preserve na lang tayo, mga asin, di ba? Para hindi mabulok yung karne o yung isda, nilalagyan po nito, yung mga pagkain. Pero hindi ibig sabihin na kapag nilagyan mo ng asin, hindi na mabubulok. Di ba? Hindi po pang yun At ganyan din ang mundong kinalalagyan natin. Ano man ang sabihin na natin, pinag-aaralan natin, grasya ng Panginoon. Salamat po na meron po tayo po'y ginagamit ng Panginoon na maging buhay na patotoo sa maraming taong nakapaligid po sa atin. Kaya naman, nandun po na tayo po ay nagiging preservative ng mundo pong ito at kaya naman, nandun po na ang Panginoon, hindi pa niya talaga, sabi nga, inihintay pa niya na tayo pong lahat ay maging pagpapala doon sa maraming tao hanggang sa muling pagbabalik niya. Hindi naman lahat talaga tatanggap sa Panginoon At meron talagang mapapahamak Pero ganun pa man, kung walang mapapahamak, mas mainam. Kaya lang, kailangan kumilos ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, tayo po, yung buhay natin ay maging liwanag sa sanlibutan pong ito at maging patotoo tayo sa maraming tao. Yun lamang po ay paraan para mas marami po yung maligtas. Mas marami po yung makakilala sa Panginoon. So, I know that we are all prepared sa pagpunta po natin dito po sa ministeryo, sa gawain po ng Panginoon upang mag-aral ng Kanyang salita. And I know that we are all excited sa kung ano ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon. And no matter what the message is, sabi nga, simple o masyadong malalim o medyo hindi naman gaano kalalim, it doesn't matter. Ngayon po, ang kailangan po ngayon, talagang matuto lang ang bawat isa sa salita ng Panginoon. Actually, God is carrying us o yung bang dinadala tayo ng Panginoon muli sa mga basics ng Christianity. Yung mga basic. Kasi alam niyo po, maraming iba gusto ng malalim na katuruan. Pero yung mga basic, yung prayer, yung devotion, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung Bible reading, nakakalimutan na. Pati yung pag-uugali, yung mga basic na dapat ipakita ng isang Kristiyano na born again,
Yan po ang binabalikan natin kasi ang mundo pong kinalalagyan natin ngayon, kailangan po ng isang yung bang individual o kailangan meron silang tutularan eh. No? At kailangan merong tatayo na bold, ibig sabihin yung bang matapang, na hindi magko-compromise sa kanyang pananampalataya at ipakikita talaga kung ano ba yung buhay ni Kristo na nasa atin. Kasi kapag sumama na sa karamihan, sabi nga ng iba, di ba, parang mga Kristiyano, pag sumama na sa karamihan, hindi na rin halata eh. Kasi lahat naman ngayon nagba-Bible, lahat naman nagsisimba. Sabi nga sa dati nating pananampalataya, nagtatangs na rin sila. They are speaking in tongues, praying in tongues. So parang wala nang pagkakaiba. Pero sabi nga po, ang makikita po natin yung pagkakaiba dun sa bunga. Amen, sa bunga. Sa kuuri na lang ng pamumuhay. It doesn't matter, kasi marami magaling magsalita eh. Marami pong magaling magturo. Marami kang pupuntahan na church, magaling magturo. Marami kang pupuntahan ng mga ministry na nandun po na yung kanilang pastor ay talagang motivational speaker na pag nagsalita, makukumbinsi ka. Pero hindi po yun mahalaga eh. Lagi po namin pinag-uusapan at pinapaalalahanan po kami every Friday sa fellowship po ng mga pastors na ngayon sa panahon na ito, ang kailangan makita yung bunga. Hindi po yung salita lang natin. Hindi yung marami tayong nakabisadong mga verses. If we do not apply the Word of God that we have heard, wala din pong silbi. Walang sustansya yung isang salita na hindi mo naman na-i-apply at hindi mo naman ginagawa. Pero i-impose mo sa maraming tao na ito yung dapat natin gawin. Pero hindi natin nagagawa. Kaya even in the simplest message na meron po tayo, mas mainam na isang salita, sabi nga, pero it will change our whole life. No, it will change our whole life. Alam ko po na tayo, ang bawat isa sa atin, merong isang salita tayong pinanghawakan na nagpabago ng ating pong buhay. No? Yun lamang Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Pag yun ang nasabi sa iyo ng Panginoon, may plano pala sa akin ng Diyos, di ba? Marami sa atin, yan po yung life verse. No? So, praise God. Mahalaga po that we go back to the basic of Christianity, pero nandun po na nakapaloob pa rin tayo sa konteksto ng pinag-aaralan po natin na tayo po ay nag-aaral ng kagandahang loob ng Diyos, ng grasya ng Panginoon. So it's all about the grace of God. It's all about His finished work. Why we have our salvation right now, kung ano man yung mga bagay na tinatangkilik po natin, it's all about the grace of God. No one can boast. Hindi natin pwedeng ipagmalaki dahil yan sa commitment na ibinigay ko. Actually, yung commitment na binibigay natin, sa Lord pa rin ang gagaling yun eh. Yung desire to commit ourselves in serving Him, yung bang commitment, pagtatalaga mo ng buhay mo na ikaw ay maglilingkod, ikaw ay susunod sa Kanya, actually, hindi mo lang yan desisyon eh. Desisyon yan, desire ng Lord na inilagay sa puso mo, kaya nung natanggap mo, nagkaroon ka ng desire na maglingkod talaga sa Kanya. So, yun lang po yun. Wala tayong may pagmamalaki, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. So, the title of our message this morning is, Finding Peace in the Grace of God. Finding peace in the grace of God. Yung tayo po ay makasumpong ng kapayapaan sa pamamagitan po ng grasya o kagandahang loob ng ating pong Panginoon. So basahin po natin sa Romans chapter 1, verse 7. Although pwede naman po natin basahin mula doon sa una, basahin na lang po natin mula sa una para hindi po tayo mabigla naman na nandun lang tayo kaagad. Sabi po, sa verse 1, basahin ko po sa Tagalog. Mula kay Pablo na isang lingkod, so Romans chapter 1 verse 1. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya nung una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa Kanyang pagiging tao. Siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa Kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na Siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ng Kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo,
upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Kristo. And I know that God is speaking unto us. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Tayo po ba'y tinawag? Amen. Parang tinulak lang tayo. Hindi, tinawag po tayong lahat. Tinawag po tayo. Amen. Sa verse 7, sabi po dito, ito po yung ating pag-aaralan. Sa inyong lahat na nasa Roma, pwede naman natin palitan to eh. Sa inyong lahat na nasa Taga-Life Giver, Taga-Life Giver Church worldwide, bahala na po kayo kung outreach o sa main o saan. Pero Taga-Life Giver Church, sabi po, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y minamahal ng Diyos. Amen? At tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sa verse 7 po, dito po sa NLT, sa New Living Translation, sabi po, I am writing to all of you in Rome who are loved by God. So we are greatly loved by God. Amen? Mahalaga pong maunawaan at idiin sa atin na mahal tayo ng Diyos. At magandang maunawaan po natin at matanggap na kahit ano man yung ating kalagayan, kahit na minsan ay sumasablay po tayo sa buhay na ito, minsan hindi po tayo nakakasunod sa Kanya pong kalooban, we are still deeply loved, unconditionally loved by our God. Amen? Kasi kapag hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng Diyos, walang motivation para magpatuloy eh. Kaya pagdating ng mga problema, as if naramdaman mo, hindi ka mahal ng Diyos, hindi mo alam yung revelation na yon, at hindi mo nararanasan sa buhay mo. Pero I doubt na merong Kristiyano na hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. No, lalo na tayo magkakasama na tayo na matagal dito. Tayo po'y na-born again, di ba? Unang naramdaman natin, kaya naman natin siya tinanggap dahil naramdaman natin yung kanyang pagmamahal. Amen? Yung kanyang pagyakap sa atin. Na sa kahit na anumang kahinaan ng bawat isa sa atin, nung tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Panginoon. Kaya yan yung nagbibigay sa atin ngayon ng encouragement na kahit na may problema tayo, but still, I have a loving God who loved me so much unconditionally, kaya hindi ako titigil. Hindi ako aayaw kasi merong Diyos na nagmamahal sa akin. Amen? Ganon din naman sa physical kahit sa tao. Knowing that we are loved ng mga taong nakapaligid po sa atin. Sabi nga, sa pamilya lang kapag alam mo na meron kang pamilya na bumaback up sa'yo, na minsan kahit nga medyo, sabi nga po, may mga pagkukulang din tayo, pero hindi mapapasubalian na kapag mahal tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin, di ba lalo lumalakas yung ating pong loob na magpatuloy. Minsan parang gusto mo nang umayaw, pero pag narinig mo sa magulang mo, sa kapatid mo, nandito lang kami sa likod mo. At mahal ka namin, tutulungan ka namin. Pag yung words of encouragement, nandun po na magpapatuloy ka Kasi knowing that someone cares about you, concerned sila sa kung anong kalagayan ng bawat isa sa atin. Sabi po, I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be His own holy people. Sa ibang salin po, saints po yan We are called saints. So sabi po, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Hindi po maaaring magkahiwalay po yun. Pag sinasabi natin tayo po ay namumuhay ayon sa kagandahang loob ng Diyos, meron po tayong kapayapaan. Amen? Sapagkat ang kapayapaan po ay byproduct o produkto po yan nung tinanggap natin na grasya mula sa Panginoon. So sabi po, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. The world we live in is filled with hostility. Sabi nga, ngayon po, napaka-hostile ng kapaligiran po natin. Yung mundong kinalalagyan po natin, very chaotic, magulo. Ang tao, laging merong contention, may pag-aaway, may division. No? Lahat yata entitled sa kanya-kanyang sariling, na dapat ganito ako, dapat ako, meron akong ganito, dapat. Tapos yung pagtatalo, yung stripes, yung anger, yung hatred, namamayani sa mundo.
Kaya talaga walang kapayapaan eh. No, from the government down to our families. Our families are not perfect, amen? Minsan may mga contention sa magkakapatid. Minsan may mga disagreement sa mga mag-asawa. May mga conflict. Yan po ang mundong kinalalagyan natin ngayon. Medyo magulo. No, we are living in a world that filled with division and chaos. As believers, we are called to be the light. Ito na po yung sustansya ng pagiging born again natin. Dito na po natin gagamitin yung tayo po sinasabi, tayo po yung mga ilaw ng sanlibutan. At doon po tayo tinawag para maging ilaw ng sanlibutan pong ito. And sabi po, as believers, we are called to be a light in the darkness and to bring the message of grace and peace in a hurting world. Kasi wala ka namang, paggising mo sa umaga, pag makikinig ka ng balita, madidiscourage ka lang. Magagalit ka lang, maiinis ka lang. No, maiinis ka lang. Pati nga sa mga palabas, maiinis ka lang eh. Kapag inaapi yung bida, sino dito hindi nagagalit? Oo. Kapag binugbog si Black Rider at yung nanay niya puputulan ng daliri at binaril, di ba? Di ba sasabihin, ako po pag yung mga ganun na eksena, sasabihin ko kay teacher, nakakainis, ano? Yung bang pag hindi mo na-hold yung emosyon mo, nadadala ka ng palabas. Nagagalit ka. Doon sa, yung title, ano ba yun? Asawa ng asawa ko. Ano ba yun? Yung mga palabas ngayon sa TV, nagsasuggest ng ano eh, ng medyo, minsan yung mga relationship na hindi po ano. Tapos ibang, pag nag-ano sila, may mga eksena na, minsan hindi mo mapigilan, talaga to, no? Sabi nga ni Denzel, yung director ang may gawa niyan. Sabi ko, hindi, nakikarried away lang ako minsan. Kapag nakikita ko, sabi ko, maganda nga, hindi mo napanoorin sana. So, ganyan po yung kinalalagyan nating mundo, laging may kaguluhan. Walang kapayapaan. Magkaroon man ng kapayapaan, pansamantala. No, ganyan ang kanilalagyan po natin. Now, we are living now in the last days. At totoo po yun na ang mga tao wala ng appetite dun sa mga patungkol sa mga spiritual na bagay. No, kapag pagpipiliin mo spiritual na bagay at mga bagay sa libutan, hindi mo masasabi kahit na Kristiyano, hindi ka nakakasiguro na 100% pipiliin yung spiritual na mga bagay. Kasi minsan we tend to compromise. At hindi po lang po kayo yan, kasama po kami dyan, kaya namin tinuturo. Kasi we are still prone na gumawa ng mga bagay na hiwalay sa kalooban ng Panginoon. Kahit nga po sa gawain kung ang lingkod ng Diyos, kami po mga pastor, laging pinapaalalahanan na sometimes we get too busy in the kingdom. At marami pong ganyan. No, mga lingkod ng Diyos na sobrang busy sa kingdom, yung bang lahat na activities sa church. Pero pag titingnan mo na yung bunga, no, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasi yung pang-araw-araw nating buhay, may bearing po yung ating relationship sa Panginoon yan eh. Kung malalim tayo at intimate yung ating relasyon sa Kanya at nainuuna natin lagi ang paghahari ng Diyos sa buhay po ng bawat isa atin, malapit yung ating relasyon sa Kanya, bawat araw ng buhay mo makikita yung bunga. The way you speak, the way you conduct yourself doon sa maraming tao, paano mo ipakita yung sarili mo sa maraming tao, nakikita yung bunga. At yan po ay bunga ng isang malalim at malapit na relasyon sa Panginoon. Kaya marami kahit na lingkod na ng Panginoon, busy with the kingdom, doing so many activities in the church, pero yung kanilang personal relationship sa Panginoon, but they are not busy with the King. Yung sinasabi nga, busy doing the things in the kingdom, but not busy with the King. Minsan walang panahon doon sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. And hindi kailangan mahalaga, hindi kailangan mahabang oras o mahabang panahon. Lagi po pinapaalala sa atin. Iyon lang, umaga na paggising mo at kinakausap mong Panginoon, okay na yun. No? Basta mula sa puso. At lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya, ino-open mo, and then you are studying His Word, meditating upon His Word na tinanggap mo sa umagang yun. Sapat po yun. Pero yung kahit na pagising mo, gawa ka na ng gawa ng activity sa church, pero
wala ka namang relationship sa Panginoon, personal, intimate. At yung po, proseso po yun, yung paglago, yung intimacy, nasa proseso. Parang sa mag-asawa, di ba? Pag matagal nang nagsasama at yung bang maganda yung communication, nandun po na makikita mo yan. No? Yung bang they can open up everything, yung bang patungkol sa pamilya, patungkol sa personal lang nilang nararamdaman. Kaya nilang sabihin sa isa't isa. Malago na yung kanilang pagsasama. Pero di ba, may mga pagkakataon din sa mag-asawa na learning process, una pa lang, nagbi-build up pa kayo ng intimacy, so siyempre, communication, pagmamahalan, yung mga unconditional na pag-ibig sa isa't isa, hanggang sa dumating yung kalagayan na parang, ba't sila ganun? Napaka-sweet nila, napaka-ano nila, parang wala silang problema, meron ganun eh. Why? Kasi na-build up na yung intimacy. At ganun din sa ating Panginoon, higit sa lahat. No? Nandun po na magmula noon hanggang sa ngayon, hindi dapat na marapat lamang na hindi maiba yung ating pong commitment. Dangan nga lamang may mga ibang bagay na nakakahadlang diyan. Kabilang na yung mga trabaho siguro, yung mga iba pang mga may kaugnayan sa pamilya o sa personal po nating buhay. Pero hindi marapat lamang na hindi mahadlangan yung ating pong pakikipag-ugnayan sa Kanya ng mga bagay ng sanlibutan, lalo na, no, o mga bagay na ginagawa natin. So, dito po sa ating pong binasa, actually yung historical context po nito, yung verse nito, historical verse context, sa Romans chapter 1 verse 7, it is a verse from the New Testament of the Bible, specifically from the book of Romans, written by the Apostle Paul. Si Apostle Paul po ang sumulat po nito. And it was written by Paul to Christian community in Rome around 57 AD. At the time, the city of Rome was a major center of the Roman Empire. So, pag sentro, ganun, siyempre, di ba, nandyan po yung business, nandyan po yung, makikita mo yung kung anong kultura, kasi nandun po yung sentro po ng kanila pong bayan na yon. Sabi po, and had a diverse population with people from various cultural and religious backgrounds. So, iba-iba po yung background, cultural background, iba po yung religious background. Parang katulad ng kalagayan natin. No? So, parang yung Roma, sabihin na nating Pasig. Pero hindi ibig sabihin lahat ng nandito sa Pasig ay talagang taal na mga taga-Pasig. No, meron po dito mga galing sa iba't ibang probinsya na dito po nag-migrate. So, iba-iba yung kanilang pag-uugali. Di ba? Pati sa pag-uugali. Yung mga kulturang dala-dala. Halimbawa po, wala pong ako po, Bisaya din naman. Pag Bisaya, di ba? Doon po, wala namang po at opo eh. Kasi hindi naman Tagalog yung salita. Pero minsan, na pagkakamalan, yung mga Bisaya, walang galang. Hindi po talaga sila, hindi nyo po sila mariringgan ng po at opo dahil nga Bisaya yung kanilang salita at hindi ginagamit doon yun. But we cannot judge. So yun po, iba-ibang salita. Sa ibang lugar, ganun din. Wala din po at opo eh. Kaya hindi mo hahanapin sa kanila yon. So parang ganyan yung Rome. Marami pong iba't ibang bayan na dumating po sa kanila, iba-ibang ugali, iba-ibang yung maaaring mag-impluwensya sa isa't isa, yung pag-ugali, yung kultura. So ganun po yung mga tao doon. And the Christian community in Rome was also diverse, consisting of both Jewish, yung mga Hudyo, at mga Hintil, na mga mananampalataya, who face persecution and challenges in living out their faith in a predominantly pagan society. Yung Rome po ay considered na pagan society, na yung mga tao ay walang paniniwala sa Diyos. Pero nandun po, meron din po mga nakatira doon na mga Hudyo na mananampalataya at yung po mga Hintil. So, talagang i-impluwensyahan na lang sa isa't isa. Kaya siguro, katulad din ng kalagayan natin kasalukuyan, sabihin natin Christian, pero pagkasama na yung mga taga-ibang parang minsan yung kultura ng pagiging Kristiyano nawawala na rin. O minsan, nai-impluwensyahan. Nako-compromise yung ating pananampalataya at nandun po yung pagkakataon na natutokso po tayong gawin yung mga bagay na ginagawa ng mga hindi Kristiyano. So parang ganun po yung kalagayan at the time. So dito po sa Romans chapter 1 verse 7,
Paul addresses the Christian Rome as beloved of God. Mahalaga po yun eh. Lagi po natin, di ba, narinig dito, we are in the beloved. So we are loved deeply by our God. We are loved unconditionally. At yan po ang mensahe ng grasya. Sa pag-ibig po ng Diyos, tayo po'y minamahal niya ng walang hinihingi pong kapalit, walang kondisyon. So si Paul po, pinapaalalahanan niya yung mga taga-Roma that you are the beloved of God. Dyan po tayo madalas tutuksohin ng kaaway. Kung talagang anak ka ng Diyos at mahal ka, bakit ganyan ang buhay mo? Diba? Ba't ganyan? Ganyan din tayo pwedeng gamitin niya para i-condemn tayo. Kung talagang binago ka na ng Panginoon at minahal ka ng Diyos, bakit ganyan ang ugali mo? No, ang Panginoong Jesus nga, diba? Sinabi po, nung siya ay i-baptize, no, dun sa ilog Jordan, nandun po na bumaba, diba, isang itsurang kalapate at sinabi po, ano po yung tinig na narinig? This is my son whom I love. No, beloved, this is my beloved son. Pero nung ang kaaway na, si Satanas na, nung tinutokso na ang Panginoon, sinabi sa kanya, kung talagang kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, hindi na nga po sinabi yung yung mahal ka ng Diyos. Kasi ayaw ipabanggit ng kaaway at ipaalala sa Panginoong Jesucristo na mahal siya ng Diyos, mahal siya ng Ama. Ganyan din tayo kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, di ba? At medyo minsan, we tend to struggle at nandun po na meron tayong, nangihina tayo. Ang kaaway na ganyan agad bumulong, akala ko ba born again ka? Akala ko ba beloved ka? Kung ano si Kristo, yun ka rin. Si Kristo, beloved Son of God, ikaw, sa ganyang kalagayan mo, beloved ka pa rin ba? So minsan oo nga, teka. Lalo na, pag naniwala ka sa dyablo, oo nga, kung mahal mo ako, Lord, bakit nga pala ako nagsasuffer ng ganito? Yun na, nagka-question na po tayo. Hanggang sa isang araw, magkaroon tayo ng isang rebellious spirit na nasa atin na yung bang naka-penetrate, pero God will not allow those moment na tayo po ay masingitan ng kaaway. Ang mahalaga lang yan, alam mo na mahal ka ng Diyos. Amen? Ngayon po bang umaga, sabihin mo nga sa iyong sarili, mahal na mahal ako ng Diyos. Mahalaga po yun. No, na maunawaan po natin. Sa mensahe po ng grasya, pinaka-basic po yan na maunawaan natin na mahal tayo ng Diyos. Sabi po, and he also emphasizes their identity as saints. Hindi lamang po sinabi na mahal kayo ng Diyos, pero dito po sinabi din, who are loved by God and are called to be His own holy people. Sa ibang salin po, pagbabasahin natin, they are called saints. Tayo pong lahat ay mga santo. Amen? Hanggang ngayon, ganun na, hindi tayo makapaniwala na tayo mga santo. No? We are holy people. Ibig sabihin, mga santo po tayo. Hindi nyo na kailangan i-canonize o kailangan pang dalhin sa Rome para i-acknowledge na kayo po'y santo. Ang Diyos na po ang mismong nagsasabi that we are called to be His own holy people or tayo po ay mga saints. So, santo tayo. Kaya mo bang paniwalaan yon? That is our identity. We are holy people. Huwag mong titignan yung sarili mo ayon sa iyong paningin. Hindi mo talaga matatanggap na banal ka. At hindi mo matatanggap na matuwid ka. Kasi ang huhukayin mo na naman, nagkakamali pa rin ako. Kaya nga, di ba sinabi, kapag tayo po'y makikibahagi sa banal na hapunan, i-discern daw natin. Yung pala, yung iba, dinidiscern, teka, hindi ako karapat-dapat, tinitingnan. Hindi po. Pag titingnan mo yung sarili mo, ayon sa paningin ng Panginoon, and we are called holy people. We are deeply loved, and at the same time, we are holy people. We are saints. Sa paningin ng Diyos, malinis ka. Sa paningin ng Panginoon, mayroon kang kalayaan na lumapit sa Kanyang trono ng biyaya sapagkat masusumpungan mo ang tulong na pangakailangan mo sapagkat hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa iyong katwiran, kundi dahil sa katwiran na tinanggap mo mula sa Panginoong Jesucristo. Amen? The righteousness of God. Kaya, kasi pag titingnan, banal? Santo ako? Parang hindi ako makapaniwala dyan. That is our identity. Yan yung iyong pagkakakilanlan. Pag sinabing born again, holy people yan.
sa paningin ng Panginoon. Ay hayaan mo na yung ibang maghusga sa atin. Pero kasi kapag yun ang alam natin, yun din ang ipamumuhay natin. Amen? Kung alam mo na ikaw ay mahal ng Diyos, mamumuhay ka rin na punong-puno ng pagmamahal sa iyong kapwa. Amen? So ganun din, kung tayo po ay mga banal, pinaging banal. Pinaging banal po tayo. Hindi po tayo yung nag-ano sa atin, ha? Pinaging matuwid din niya tayo. Minarapat na maging matuwid. Pero hindi tayo yung naglagay sa ating sarili ng ating identity na, oy ako, matuwid ako. Kasi nga, pag titignan natin yung mga sarili natin, hindi talaga tayo matuwid. But because of the finished work of the Lord Jesus Christ, we have received the gift of righteousness. So, pag titignan ka ng Panginoon, lagi kang matuwid. Di ba pag matuwid, hindi na nagkakasala? Nagkakasala pa rin po tayo. We are still living in the flesh. Meron pa rin tayong kaluluwa. Meron tayong pa rin sariling pagpapasya. Kaya nga mas mainam na yung pagpapasya natin sa bawat araw ay pagpapasya na galing sa Panginoon. At bibigyan naman tayo ng wisdom ng Lord that there is the Holy Spirit is at work sa buhay po natin na sa bawat desisyon na gagawin natin, ang Holy Spirit ang mag-aakay sa atin. Kaya lang minsan, hindi lang tayo, we are not sensitive to the leading of the Holy Spirit. O kaya, ayaw mo lang kasing gawin yung pinagagawa niya. Parang sa mga anak lang natin yan eh. O pag, yung kasabihan, pag gusto may, pag ayaw, ganun lang po yun. Minsan na Kristiyano, ganun lang eh. Tapos, i-complicate pa yung mga salita. Di ba? I-justify yung mga ginagawa nila. No. Kung ano ang sa Panginoon, black is black, white is white. Walang or. Nasa gitna ka. Kung susunod ka sa Kanya, sumunod ka. Wala yung liliko sa kaliwa, wala liliko sa kanan. Walang compromise. No, we don't need to compromise. So, dito tinawag tayong mga saints. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa New King James Version po, pwede po. 1 Corinthians 1:2. Sabi po, to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So to those who are sanctified in Christ Jesus, tayo po yun, we have been set apart, nilinis po niya tayo, called to be saints. So hindi po tayo yung nagsapapahayag na tayo po yung holy people or saints, kundi ang salita ng Panginoon mismo. And sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1, 2 Corinthians chapter 1 verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God, which is at Corinth, with all the saints who are all in Achaia. So, 2 Corinthians 1:1. So, mali po ako. Mali po yung aking binasa. So, tama na po yung una doon. Siguro na ano ko po. So, we are called saints. So, sa lahat po ng iyan, sabi, which is at Corinth, with all the saints who are all in Achaia. So, ito po, yung mga verses pong ito, yung passage pong ito, actually ginawa o pinahayag ni Pablo para po i-encourage and affirm yung mga believer. Muli paalalahanan. No? At alam ko po na hindi lamang po sa panahon nila, kundi sa panahon natin ngayon. Kailangan natin mapaalalahanan eh. Kasi minsan nakakalimutan na po natin kung ano ba talaga yung mission natin sa mundong ito. Kung bakit ba tayo nakakilala sa Panginoon, para lang bang maligtas? O para lamang magtamasa ng mga biyaya na binayaran niya sa krus ng Kalbaryo? O meron pang pinagagawa sa atin ng Panginoon na mission tayo na go into all the world and preach the gospel and make disciples? Diba? And be a witness, no, sa mga taong nakapaligid sa atin. Diba kasama po yun? Hindi lamang po tayo iniligtas para tamasahin po natin yung binayaran niya sa krus ng Kalbaryo na yung pinaghirapan niya para tanggapin lang natin na tayo maligtas, pagpalain ng lahat ng uri ng pagpapala, material, spiritual. Hindi po eh. Kundi tinawag niya tayo
At the same time, para po maging daluyan ng pagpapala na pagkatapos nating matanggap ang kagandahang loob ng Diyos, ay gusto niya gamitin tayo para naman makita yung bunga nito at mai-share po natin yung gospel, yung mabuting balita. No, yung gospel of grace. So, gusto niyang i-affirm yung kanilang pananampalataya, reminding them of their special relationship with God and their calling to live a life dedicated to Him. So kung tinawag ka niya, pinaging banal ka niya, sinangtified ka niya, you have been set apart, iniwalay ka mula dun sa kadiliman at dinala ka sa liwanag, pinagsama-sama tayo ngayon na nasa liwanag. Ibig sabihin, we are special people of God na tinawag niya para po i-dedicate natin yung ating pong mga buhay para po ipamuhay yung buhay ni Kristo na nasa atin. I-live out po natin. No, ipapakita natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Overall, the historical context ng Romans chapter 1 verse 7 reflect the challenges and struggle faced by early Christians in Rome. Doon marami silang persecution. Marami pong nakatingin sa kanila, binabasa yung kanila pong buhay at sa konting mga pagkakamali ay nandun po na nado-draw away doon sa pagiging ma-identify bilang Kristiyano. So, ganun din yung kalagayan natin sa kasalukuyan eh. No, ganyan din ang nangyayari. Na hindi man siguro yung katulad ng persecution na dinadanas na rin natin. Ngayon, wala nang gaanong persecution. Yung katulad na ng dati. Dati po, para po kami maka-attend ng Bible study, in our youth days, kailangan namin tumalon sa pader. O tumalon sa gate. Pastor Baby, ayan pong namin, district head. May mga pagkakataon, inuulan po ako ng mura kapag tumatawag ako sa telephone na natawagin ko yung, nandiyan po ba si sister? Bakit? Kayo talaga, mga ano kayo? Born again kayo. Mumurahin kami, mula ulong hanggang paa. Pero alam niyo po, yung nagmumura sa amin nung na-born again kami, ako po naging paborito nila. Papupuntahin ako ni nanay doon sa bahay nila. Pero nung una, minumura talaga ako. Grabe. Kasi yung anak po niya, tumatalon sa gate po yun. Para makaano lang ng Bible study. Hindi po na, dati pinagmamalaki yung ginawa natin. Hindi po. Ganun po noon ang move ng Holy Spirit, move ng, yung sa Christianity po, napaka-committed ng mga tao. Noon po, ano ba yung teleserye nun? Annalisa, Flor de Luna. Nahalata tuloy tayo. Ano ba yung Voltes 5 pa ba? Hindi naman. Hindi, Marimar. Yan yung mga ganyan, Marimar. Yung sabihin na natin mga ganyan. May teleserye din po noon. Magaganda din po. Hindi pa yung mga asawa ng asawa niya. Tapos yung mga, hindi pa ganyan yung maayos pa. Medyo may konting ayos pa yun. Pero pag sinabi pong Bible study, noong pag nag-Bible study ka po, pupunta ka. Kahit na ikaw ay bata, mas kabataan nga, youth nga, ay pupunta ka sa isang pamilya, kapag tatanggapin ka po doon at igagalang ka, makikinig sa iyo yung pamilya, yung mga tatay. Pero yung mga kasama namin, minsan 16 years old, 17. Tapos tuturuan mo yung pamilya, kasama yung tatay at nanay, pero nakikinig. Tapos, talagang isasantabihan lahat. Papatayin yung TV. Teka muna mag-i-invite muna ako sa kapitbahay. I-invite sa kapitbahay. Punong-puno yung bahay kapag may Bible study. Pero may palabas. Ngayon, hindi po natin maibalik yung Bible study po natin ng ganun. Kasi marami po, hindi iba na yung panahon ngayon. Busy na po ang tao. At hindi po naman natin inaano na, kailangan, hindi kami magnegosyo. Hindi naman ganun. Sabi ko, napaka-komplikado na ng panahon ngayon. Marami na pong pinag-iiba. At ayaw natin pagkumparahin na yung sasabihin natin, buti pa yung mga tao noon kaysa ngayon. Hindi po. Hindi mo nagbago, tayo pa rin yun. At ang Diyos natin hindi nagbabago. Kaya lang siguro, saan po kaya ang problema? Sa na natin, personal na yun, yung kaugnayan natin sa Panginoon. Pero but if we will give, siguro talagang ang sentro ng ngayon, lalo na kung Kristiyano ka, kung ang Panginoon ang pahalagahan mo, you will give time Hahanap at hahanap ka ng pagkakataon. Hindi naman sinasabi nating araw-araw So may pagkakataon lang nasasama ka sa isang, yung small group, di ba? Katulad ng mga natin.
May mga small group dyan, yung mga women po natin, ano yan, napaka ano po nila, active sa ganun. So pwede naman pala, pwede naman. Kaya lang, sabi po, may mga persecution at the time, pero pinapaalalahanan po sila dun sa importansya ng kanilang pananampalataya, yung pagsunod nila sa Panginoon. And about yung pong, yung identity nila, na alam nga nila na sila, they have been sanctified, they have been set apart, so dapat makita yung kaibahan dun sa karamihan. Yun naman yung ano natin makita tayo. So, kailangan po natin ngayon, hindi po dapat mawala yung grasya ng Panginoon, no, na maipakita po natin, at yung kapayapaan. Yun po yung kailangan ng sanlibutan ngayon, kailangan ng bawat isa sa atin. Para makapamuhay tayo na may pagtatagumpay, we have to have that grace and peace that comes from the Lord. Grace and peace. So, si Romans 1:7 reminds us that praise the Lord. Amen. So, dito po sa Romans chapter 1 verse 7, pinapaalala po that grace and peace comes from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, ang grace, alam na po natin, ano po yung grace? Unmerited favor na tinanggap natin sa Panginoon yan. Hindi, maganda po yan na alam natin. Yung bang pabor ng Diyos na tumatanggap ka ng biyaya kahit hindi naman ikaw ang nagbayad, hindi ikaw nagpakahirap. So, binayaran niya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para po tayo na manampalataya sa kanyang nakipag-isa sa kanya ay tumanggap ng mga biyaya ng unang kaligtasan. Pangalawa po, yung lahat ng pagpapalang kailangan natin sa buhay na ito sa bawat araw at pamumuhay na may kabanalan. So binibigyan niya tayo ng kakayanan. So yun po ay grasya ng Panginoon. Pero ang grasya po, hindi lamang po sabi nga, this is not a subject, hindi lamang siya isang konsepto, kundi person po siya, tao. And Jesus Christ is the grace personified. So sa Titus chapter 2 verse 11, tingnan po natin. So baka sabihin natin, kailangan ba natin ng grasya, ng kapayapaan? So saan tayo kukuha niyan? Actually tayong lahat, kung tayo po'y nakipag-isa kay Kristo, meron na po tayo niyan. Titus 2:11, pag binasa po natin sa New Living Translation, sabi po sa verse 11, Titus 2:11, for the grace of God has been revealed, bringing salvation. So, sino po ba nagdala ng salvation sa atin? Panginoong Jesucristo, di ba? So, si Jesus Christ. Verse 12, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom. So ito po yung we should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Sabi po sa verse 13, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Sa verse 14, He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds. So He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us. So, self-explanatory na po, madali na pong maunawaan na sabi po, sino po yung nagkaloob sa atin ng kanyang buhay? Nagkaloob para po sa ating kaligtasan, sino nagbigay ng kanyang pong buhay? Ang Panginoong Jesucristo. So sabi po, He gave His life to free us from every kind of sin, and to cleanse us, and to make us His very own people. Totally committed to doing good deeds. So yung mabuting gawa, kapag ikaw ay namumuhay sa grasya, hindi maaring ang maging bunga nito ay ang paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi po lamang sa Diyos. Sabi nga, kapag anumang bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay namumuhay na sa grasya, at ang buhay ni Kristo ay nasa iyo, sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagasunod, ikaw ay disciple. Sabi po, yung buhay na yan na kanyang pinalaya, nilinis, at tinawag, no, sa kanya pong piling, sabi po,
totally committed to doing good things, yun po yung magiging bunga. Na tayo po'y gagawa ng kabutihan, mabuting bagay. Sapagkat mabuting Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay na yun. Amen? Kaya naman sa atin, dadaloy po yan. So He is the source of grace. No, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And sa John 1:17, sa ESV version, sabi po, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." John 1:17, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." So saan ang galing? Sino po yung source ng grace and truth? Ang Panginoong Jesucristo. Through Jesus Christ. And the law was given through Moses. Yung binigay. Pero yung grace dumating. Lagi natin narinig yun, di ba? Yung law, yung kautusan, ibinigay through Moses. Pero yung grasya po, personal na dumating. No, para maranasan po natin. No, mismo sa sarili po natin, personal, yung kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Siya yung dumating. He has come and He delivered us from all kinds of sin at nandun po na ginawa niya lahat para sa atin. So, grace is a gift from Heavenly Father given through His Son. So, ang grasya po ay binigay ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. The word grace as used in the Scriptures, sabi po, refers primarily to enabling power. Kakayanan ng Diyos na binigay sa atin para mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng pinagpala. Mamuhay tayo na puno ng pag-ibig. Kasi alam niyo po, maraming bagay sa mundong ito, bilang Kristiyano, hindi natin kayang gawin kung hiwalay sa grasya ng Panginoon. Kaya mo bang pag sinampal ka sa kaliwa, bibigay mo yung kanan? O gaganti ka kaagad? But because of the grace of God, the enabling power of the Lord Jesus Christ, na binigay pinagkaloob sa atin, kaya natin. No, kaya nating tiisin. Huwag ka lang uulit. Isa lang, pwede. Pero yung aabusuhin mo, sobra naman yun. Kasi yun ang pagkakamali minsan eh. Inaabuso tayo ng mga sabi, ng mga hindi mananampalataya, di ba? Yung pagiging born again natin, pinoprovoke talaga tayo eh. At alam nyo, huwag kayong magalit dun sa tao. Kasi ginagamit lang yun ng dyablo para galitin ka. Ngayon naman, ikaw alam mo naman yung kalagayan mo sa harapan ng Panginoon, may mga pagkakataon, you have to apply the wisdom of silence. Amen? At yan po, laging tinuturo yan. Sa amin, sa leadership, minsan i-apply na nga sa family, di ba? Kasi tinuturo sa atin eh. Lagi natin narinig, kapag may mga conflict, may mga persecutions, may nagsasalita laban sa atin, apply the wisdom of silence. Hayaan mong sila magsalita. Ikaw tahimik ka lang. And you don't have to, yung bang ipaglaban mo yung sarili mo. Pag alam mo na tama ka, matuwid ka sa harapan ng Panginoon, aminin mo na minsan kapag nagkamali ka, aminin mo talaga. Pero kapag may mga pagkakataon, wala ka namang pagkakamali, tapos nagsasalita laban sa'yo, hayaan mo lang. Because the Lord says God will fight for you. Amen? Siya makikipaglaban. And He will vindicate us. Nandun po na minsan, you don't need to fight the battle na on your own. Hindi man kailangan ikaw lagi ipaglaban mo yung sarili mo eh. May mga pagkakataon you need to stand still, tigil ka sa isang tabi, at pagkatiwala mo lang, Lord, bahala na po kayo. Ayoko na pong i-explain yung sarili ko, ayoko na magpaliwanag, Pero merong mga pagkakataon naman na kailangan natin magsalita. At kailangan natin, kapag panig na, lalo na pag medyo na yung panig na ng katotohanan at katwiran, pwede namang magsalita. No, hindi naman tayo pwedeng manahimik na lang lagi. There is a time for everything. May season na nahimik, pero may season na dapat magsalita din tayo. Kung dapat. Pero yung pagsalita man natin, dapat season with grace pa rin yun. No, with love pa rin yun. Kaya, maraming Kristiyano, bawal bang magalit sa atin? Sino dito yung hindi na nagagalit? O hindi na naiinis? Lahat tayo. May emosyon tayo eh. Sa mga ilang bagay naiinis tayo.
Pero hindi natin kailangan magkasala. Amen? Hindi natin kailangan magkasala. Magnagalit ka ng tama, tao ka talaga, may emosyon ka, nagalit ka. Pero yung alam mo naman yung galit na hindi sa Panginoon yung bang alam mo yung retaliation na, 'di ba? Medyo may sakitan na at medyo may masama ng salita, hindi tayo 'yun. No, hindi tayo 'yun. Minsan kapag galit niya, sasabihin mo lang pinipigil mo. Ako dati, natatawa ako noon, papunta ako ng Bible study. Naalala ko, buntis po si Ate Shirley, sumakay kami ng jeep. Papunta po kami ng Dilapas, doon sa tapat ng Santolan. Tapos pagbaba namin sa biglang umarangkada yung pababa pa lang si Ate Shirley, inaalalayan kong gano'n na ibuntis po. Siyempre, first baby, ingat na ingat. Biglang, alam mo, sa galit ko, nasigaw, God bless you! At least nakasigaw ako. Nailabas ko lang yung galit. Pero yung nasabi ko, God bless you pa rin. Oh Lord, hindi ako nagsumpa, hindi ako nagmura. Nagalit ako. Sorry po doon sa galit ko na yun. Talagang gusto kong, hindi mo naman mahabol na yung jeep. God bless you. Sigaw ko talaga malakas. Pero, praise God. Pwedeng, yung galit, minsan dumarating yan, yung burst ng emotions po natin. Pero lagi po nating babantayan na hindi po tayo magkasala sa mga galit po natin. So, yung grace po ay nanggaling sa Panginoon. So, offered unto us through the mercy and love of Jesus Christ. Grace is the unmerited favor of God and love of God that we receive despite our shortcomings. Lagi pong napapaalala sa atin, despite our shortcomings, tinanggap natin. And yung peace po, dumating din po sa atin. At yung peace po, mismo ang Panginoong Hesus din po yon. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi po, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. So, sino po pinatutungkulan dyan? Yung Prince of Peace? Ang Panginoong Jesucristo. And Jesus is called the Prince of Peace because ang Panginoon talaga yung ginawang peace offering para po sa atin. Siya yung handog, pangkapayapaan natin sa Diyos. No, siya yung tumubos ng lahat ng ating kasalanan. Sabi po, He is our peace offering. He chose to go to the cross and offer Himself as a sacrifice on the cross for our sins, that we could have peace with God. Kaya po pumayag po ang Panginoon upang maging handog na pangkapayapaan para po sa ipagpapatawad ng ating kasalanan, ikalilinis ng bawat isa po sa atin. Siya po yung peace offering, kaya ang tawag sa Kanya, Prince of Peace. And He mended our broken relationship with God and surpassed good works. Kung ano man yung pinakamagagawa mo ng mabuti sa buhay mo, sabi po, hindi po yan lalagpas sa kabutihan ginawa ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. May papantay ba sa ginawang kabutihan ng Diyos para sa bawat isa? At sa patuloy na ginagawa niya sa ating buhay sa ngayon. Hindi lang naman isang beses niyang ginawa na maging mabuti siya sa atin kundi sa bawat araw ng ating pong buhay, sa bawat minuto at segundo na tinatakbo ng buhay natin ito, nandun po yung katapatan ng Panginoon ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. No? At tayo po ngayon, we can come boldly into the throne of God because, sabi po ngayon, malaya na tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sa Luke chapter 1 verse 78 hanggang 80, sabi po, Luke chapter 1 verse 78, because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, verse 79, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace, into the path of peace. So, way of peace, parehas lang po yun. Sa 80, and the child grew and became strong in the spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel. So sabi po, to guide us, or to guide our feet, or our path into the way of peace. So, talagang ang isip ng Panginoon, tayo po ang magdala ng, magpakita ng grasya sa sanlibutan pong ito, at tayo din yung magdala ng kapayapaan, at maging daan para po sa kapayapaan.
So peace is the deep sense of calm and contentment. Yung peace po ay hindi po absence ng trouble. Kundi yung peace, sabi po, it is a deep sense of calm. Yung mang, kahit na anumang kalagayan ng buhay, kahit na maraming problema kinakaharap, nakapalibot sa iyo yung mga hindi magandang pangyayari, o mismong sa loob ng tahanan mo merong hindi magandang pangyayari, sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, kalma. Kalma lang. Di ba? Ganyan po. Ganyan yung kapayapaan. Yung kalma ka lang. May kanta nga ngayon, kalma. Kalma. Di ba? Ganun ngayon, marinig ko sa radyo. Kalma. Ganun po, dapat maging kalagayan ng mga Kristiyano eh. Hindi tayo dapat mahila ng sanlibutan na sa lahat na lang ng bagay, inaalala natin. Nawawalan na tayo ng kapayapaan, tayo po ay masyado na pong, ang daming tao, stress, depressed, discouraged. Huwag na tayong sumama doon at hindi tayo dapat kasama doon because we have the Prince of Peace residing inside of us. And that is also the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. So yung peace, bunga ng banal na Espiritu Santo. Tayo nakipag-isa sa Kanya. Kaya, ulit, kalma. Kalma lang tayo. No? Sa gitna ng maraming pangyayari, kumalma lang tayo. No, wag tayo, sabi po, in contentment. So kung ano man ang kalagayan natin ngayon, hindi tayo makukontento na ganito yung kalagayan lang natin spiritual. Gusto natin lumago, gusto natin lumalim. Gusto rin natin sumagana tayo sa buhay, amen? Hindi naman tayo pinagbabawalan pag sinabing kontento ka na sa kalagayan mo ngayon, ibig sabihin hindi ka na mangangarap. Hindi po. Makontento ka lang, ibig sabihin, sa bawat pagkakataon na dumarating, anumang bagay na tinatanggap mo mula sa Panginoon, you have learned to be content in whatever situation. Kung meron, praise God. Kapag wala, praise God. Hindi na babago yung pananampalataya mo sa Diyos. At nararamdaman mo, hindi din nagbabago yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kalmado ka lang at kampante ka at kontento ka sa kung anong tinatanggap mo at ipinagpapasalamat mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa grasya, punong-puno ng pasasalamat sa puso. Amen? Hallelujah. Kaya, kalma. Natuloy na ala. No? Hallelujah. Kung ano man yung binibigay sa atin ng buhay na ito, huwag mong tanggapin yung mga bagay na galing sa kaaway. Pero sabi nga po, kapag lagi kang puno ng pasasalamat sa puso, mas may tendency na mas marami pang mga pagpapalang dumating eh. Kasi di ba, ang prinsipyo ng pasasalamat, kapag nagpasalamat ka even to the very least that you are receiving, basta pinag-pray mo, pinagpasalamat mo, yung tinapay nga, dumami, di ba? At marami pong napakain. At sobra-sobra pa. Ganyan din sa buhay po natin. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon. Matuto tayo lagi magpasalamat. Learn to be content in whatever situation we are into. Hindi komportable yung kalagayan na may problema ka. Hindi komportableng medyo kulang yung financial na mo. But still, hold on to the Word of God. Say amen to His promises. Because God says, God will provide all our needs. So ganun lang naman yun eh. Para sapat yung salita ng Diyos para tayo mapanatiling mapayapa. So, peace is a deep sense of calm and contentment that comes from knowing we are loved. Knowing that we are loved. Minsan nga, tapik lang sa balikat. Minsan, hagod lang sa likod. Minsan sa mag-asawa, yung isang yakap lang na alam mong merong nagmamahal sa'yo, merong kang kasama sa pagharap sa mga problema, sapat na yun. Amen? Knowing that we are loved and also we are, in the sight of God, we are forgiven, no, tayo po'y pinatawad. So, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, pinatawad ka na niya, matuwid ka sa kanyang harapan. So, ibig sabihin, recipient ka ng lahat ng pagpapala na binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So, wag ka na mag-alala. So, 3 ways God gives us peace. Una, binigyan na tayo ng kapayapaan sa Diyos. Peace with God. Romans chapter 5 verse 1. Basahin nga po natin. Romans chapter 5 verse 1. Sa ESV na lang po. English Standard Version po. Romans chapter 5 verse 1. Peace with God. Therefore, sabi po, having been justified by faith, we have peace with God through
our Lord Jesus Christ. Because He has been yung sacrifice na ginawa, offering for our sins, para po sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Sabi po, we have peace with God. Dati, ano po ang tawag sa atin nung tayo po'y nawalay pa sa presensya ng Panginoon o sa paghahari niya? Sabi po, tayo kaaway ng Diyos. Pero dahil po sa isang paghahandog, yung paghahandog na ating Panginoon ng Kanya pong buhay, sabi po, we have peace. Sabi po, being therefore justified by faith, at sa ating pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, we have peace with God. And Ephesians chapter 2, verse 14 and 15. Pwede po sa Tagalog natin basahin po ito. Maganda po ito sa Tagalog. Peace with other people. So, we have peace with God and we have peace with other people. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Sa Ephesians po 2:14 po. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. So magkabilang panig po. At ang dahil po sa kapayapaan ng Panginoon, ni Kristo Jesus, nandun po nagkaroon ng kapayapaan dun sa both side. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Mahirap makipagkapayapaan sa kapwa. Pero dahil po tayo, we have peace with God and we have the peace of the Lord Jesus Christ in us, kaya po natin makipagkapayapaan sa ibang tao. Amen? Minsan nga nagugulat sila, tayo na naagrabyado, tayo pa unang babati. Tayo pa yung unang lumalapit para ipadama na, tagapagdala tayo ng kapayapaan. Kaya ba natin yun o ginagawa ba natin yun? Salamat, Pastor Bernard, ginagawa mo pa na. Hindi, di ba? Pag ganun po. Tayo po yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo na puno ng kapayapaan. And sabi po sa John 14 verse 27. So, 3 ways God gives us peace. Peace with God, peace with other people. And John 14:27. Peace I live with you. Yung pong sinasabi po doon. Peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be fearful. Peace I live with you, my peace I give unto you. Alam po yung kapayapaan po na yan, yung inner peace. Yung kapayapaan sa kalooban, mahalaga po yun eh. No, nasa gitna ng maraming bagay na pwedeng mag-alis sa atin ng kapayapaan, meron kang kapayapaan sa kalooban. Yung kalmado ka pa rin sa gitna. Di ba? Parang yung hitsura ng Panginoon sa Kristo doon sa bangka. Samantalang yung kanyang mga alagad ay nagugulumihan na, nagpapanik na po sila, nandun natatakot na po sila sa bangka dahil lumalakas po yung unos, nandun po na mayroon ng bagyo sa gitna ng kanilang paglalakbay. Ano po ang Panginoong Yesus? Nasaan po? Yung sabi natutulog, hindi po natutulog. Kasi meron siyang kapayapaan. At ang Panginoong Jesucristo, larawan ng kapayapaan. Sabi nga, dadalhin na doon sa lugar ng katayan, parang tupang, wala pa ring imik. Hindi man lang umangal, hindi man lang nagsasalita, hindi man lang sinusumpa yung mga taong nananakit sa kanya, wala siyang kapayapa yung kanya pong puso. Even in the midst of turmoil at yung bang chaotic world na kanya pong nilakaran noon, hostile yung kanyang nilakaran na mundo, pero nandun po na may kapayapaan pa rin siya. At yun yung kapayapaan na meron tayo sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Tinanggap po natin yan. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya yung... Hindi po. As He is, so are we in this world. Kung paano namuhay ang Panginoong Jesucristo, tinuturuan niya tayo si Kristo po. Yung buhay natin ngayon, buhay yan ni Kristo. Kung gagawin mo lang, kaya mo. Kaya lang, ayaw natin minsan. Pero yung kapayapaan, yung inner peace, hindi mo matatagpuan yan sa sa sanlibutan. Sabi po niya, yan yung kapayapaan na galing sa akin. So there is a need for grace and peace
in this chaotic world. Kailangan po. So ang source po niyan ay ang Panginoong Jesucristo, ating Amang nasa langit. But in a world filled with anger, hate, and division, sabi nga ang mundong ito is in this desperate need of grace and peace. Without God's grace, we are consumed by guilt and shame. Kailangan din natin, hindi lamang po ng sanlibutan pong ito, kundi una, tigit sa lahat, ang bawat isa sa atin. Because without God's grace, we are consumed by guilt and shame. Kapag wala po, hindi po tayo namumuhay sa grasya ng Panginoon, laging merong condemnation. Laging merong pagbibintang ng kaaway na ginagawa sa atin. Living under the grace speaks of receiving God's righteousness as a gift by faith in Christ Jesus and continuing to live and walk in this righteousness consciousness. Dapat magkaroon po tayo ng kaisipan na tayo po pinaging matuwid na righteousness consciousness, hindi po yung sin conscious. Na kapag nagkamali tayo isang beses, ay inaakala na natin, hindi na tayo mahal ng Panginoon. Let us read from Philippians chapter 3, verse 8 and 9. So there is a need for grace and peace in this world. At tayo po, para makapamuhay tayo ng mapayapa at maipakita po natin yung grasya. Sabi po, Amen. Philippians 3:8, sabi po, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. And verse 9, and become one with Him, I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. So, ang pamumuhay sa grasya po ay ang pagtanggap sa katuwiran ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Regalo po yan. At kapag ikaw ay, alam mo na ikaw ay pinaging matuwid ng Panginoon, hindi ka na mamumuhay doon sa sa konting mga bagay na yes, may mga pagkakamali pa rin tayong makukumit. Pero doon sa pagkakamali mo, hindi ibig sabihin, hindi ka na mahal ng Panginoon, hindi ka na matuwid. Dapat righteous conscious tayo, hindi po sin conscious. Kasi kung sin conscious, lagi na lang iniisip mo, nakagawa ka ng kasalanan, lagi mo na lang yung mahihiya ka sa Panginoon eh. That's why hindi ka makakapamuhay ng may kapayapaan. At hindi mo may pamumuhay yung grasya ng Diyos. Sapagkat ang pamuhay sa grasya ng Diyos, lagi ang nasa isip mo, identity mo na ako ay mahal ng Panginoon, ako ay pinaging banal na niya, ako ay pinaging marapat niya sa kanyang harapan at pinaging matuwid. So kapag ganun yung consciousness natin, nakatuon sa pagiging matuwid natin, hindi tayo basta ng kaaway. No, sa mga bintang niya, sa mga paratang niya, hindi tayo basta maapektuhan. So, living under the grace of God is standing firm in the liberty by which Christ has made you free from the yoke of the law. Tayo po'y pinaging malaya na eh. It is serving God in the newness of the Spirit, it is walking in the Spirit, or living by the Spirit of God. So, iyon po yung tayo po'y pinaging malaya na. Christ has set us free. And if Christ has set us free, we are free indeed. Tayo po'y malaya na. Pero malaya po tayo in a sense na nandun po na, kasi sabi na, pag malaya na, pwede na magkasala. Hindi po, sabi po, malaya po tayong gawin ng lahat. Pwede naman ang gawin natin lahat eh. Sabi nga, wala namang nagbabawal sa atin. Pero sabi po, not all things are beneficial. Malaya ka naman eh. Yun pa naman yung gusto natin, yung bawal. Kami, bawal sa amin matamis, pero gusto namin yun ice cream, chocolate. Pero kung alam mo na yung lahat ng yung mga bawal ay hindi naman makabubuti sa iyo, hindi mo na gagawin. Amen? Maglo-low carb ka na. Diba? Tapos, magpo-fruits ka na lang. Kung kakain ka ng mangga, isang pisngi na lang.
Kaso minsan may gamot naman eh. Yun lang. Kita mo ang tao, ang daling sumuhay, di ba? No? Ang daling gumawa ng kaparaanan. Sabi, may gamot naman eh. Parang yung iba, makasasama sa iyo, wag mong gawin bilang Kristiyano, hindi na bagay sa di bale, may grace naman eh. No, grasya naman ng Panginoon. Mahal pa rin ako ng Diyos. Di ba sabi mo, Pastor? Mahal pa rin ako ng Diyos kahit nagkakasala ako. Mahal po kayo ng Diyos. Hindi mababago yun. Pero may mga consequences po yung mga gagawin nating kasalanan. At yung mga consequences na yung minsan, kapag hindi ka talaga rooted and grounded sa Word of God, makakaramdam ka ng guilt, makakaramdam ka ng condemnation, uunti-untiin ka ng kaaway. No, at kapag hindi ka nakapagbantay, isang araw, baliwala na yung grasyang tinanggap natin. No, we put the grace of God in vain. Pero nandun po na, without God's grace, we are consumed by guilt and shame. Pero ganun pa man, maging righteous conscious po tayo. And without His peace, we are overcome by fear and anxiety. Di ba kapag walang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, fear and anxiety darating. No, in the absence of the peace of God. Pero hindi naman nagiging absent ang peace of God, kasama nga ang Panginoon eh. So ibig sabihin, siya mismo, ang Panginoon sa Kristo, yung kapayapaan mo. Kaya wala nang puwang yung takot at yung pag-aalala, yung anxiety. Philippians 4:7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. So the peace of God will guard our hearts and mind in Christ Jesus. So wala na yung fear and anxiety sa bawat isa. Pero yung mundong ito, ganun ang kanilang nararamdaman. Kaya nga, we have to be a grace dispenser. Tayo po yung magpapaunawa sa kanila. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon na para po ipakita natin na pwedeng mabuhay sa sanlibutan ito na hindi tayo na-stress, hindi tayo na kailangan gumawa ng mga bagay na sarili lang natin. But because of the grace of God, we have peace also na kung saan hindi tayo nakukondemn, hindi tayo na sin conscious, kundi we are righteous conscious. So, we have to live out the grace and peace in this chaotic world. So, kailangan po natin ipamuhay. As believers, we are called to be ambassadors of grace and peace in this chaotic world. Dito sa mundong kinalalagyan natin ng magulo, kailangan po natin maging ilaw, maging ambassador of grace at maging grace dispenser. And how can we live out the grace and peace? Paano natin pamumuhay? No? Paano natin ipakikita yung grasya sa maraming tao? As believers, we are called to be ambassadors of grace, grace dispenser. But how? Sabi po, ito po yung mga ilang suggestion lamang. Practical suggestion. Practice empathy. Sa buhay po natin, yung tayo po ay magkaroon ng ugaling, tayo po ay may pagmamalasakit sa ating kapwa. Meron po tayong, yung bang kaya nating makiramay sa kung anong kalagayan ng ating kapwa. Practice empathy. Try to understand the perspective and feeling of others. Unawain natin yung nararamdaman ng iba. Minsan, judgmental tayo masyado na yan, alam mo bakit na-stress yan? Kasi puro kasi ganito ginagawa, puro iniisip ganito. Do not be judgmental, practice empathy. Kung talagang namumuhay ka sa grasya ng Panginoon, nandoon na meron kang kakayanan, binibigay yan ng Diyos para maunawaan mo, may pinagdadaanan pala yung kapatid mo. May pinagdadaanan pala yung taong yun. Kaya hindi mo dapat husgahan. At ilagay mo yung practice empathy means you will be putting pupwesto ka doon sa kalagayan niya. Ilagay mo yung sarili mo doon sa kanyang kalagayan. Anong mararamdaman mo? Baka mas malala pa yung ating reaksyon. Na minsan pag nakakita tayo na napakahina. Sabi po, kung sinasabi natin namumuhay tayo sa grasya at meron tayong kapayapaan na mumula sa Diyos, let us practice empathy. Putting yourself in their shoes and show genuine concern for their well-being. Yung bang kapakanan ng kapwa,
You practice empathy, pero wag yung katulad ng politiko. Bayan muna bago ang sarili. Nako. No, hindi naman totoo. Maganda lang yung encourage nila para iboto nyo sila, pero pagdating na, pero tayo po mga grace dispenser, let us practice empathy. Let us have and show genuine concern for well-being of others. Number 2, forgive. Nagpatawad tayo. Kung sinasabi mo nasa grasya ka, pinatawad ka nga tayo ng Diyos sa kahinaan natin, sa kung anong uri ng buhay natin dati. Let us forgive. So, let go of some grudges and resentments. Yung mga sama ng loob, yung hate, yung anger, wala na pong puwang sa puso ng isang taong namumuhay sa grasya. Amen? Hindi po. Siguro dadaan lang. Sa isip mo lang, may inis ka lang, pero hindi dapat nananatili yung sama ng loob at yung grudges po natin. So, forgiveness is a powerful act of grace. It is an act of grace. It is a byproduct of the grace, yung forgiveness. Sabi po, is a powerful act of grace that can heal relationship and bring about reconciliation. No? Kung lahat lang magpapakita ng pag-ibig, ng empathy, ng pakikiramay, yung bang pagmamalasakit sa kapwa, at matututo tayong magpatawad, anong merong uri ng mundo tayong kalalagyan? Maganda, di ba? Mapayapa. Kaya lang, hindi po ganun So simula po sa atin, simulan po natin. And let us show kindness. Small act of kindness such as offering of listening ear, a helping hand, or a word of encouragement can go a long way in showing grace to others. Sinasabi mo, namumuhay ka sa grasya, pero wala kang panahon makinig sa iyong kapwa. At wala ka naman ding salita minsan, instead na encouragement, sasabihin, ikaw talaga, alam mo, deserve mo yan. Ibig sabihin, kaysa encourage natin na alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ito po, alam niyo po, ito yung pagkakataon, yung mga practical na bagay na itong pinag-aaralan natin, ito yung kailangan natin. Because, sabi nga, we are in the last days, pero alam ko, pinag-uusapan namin ng Friday ng mga pastors, ito yung harvest time. Pag sinabi pong harvest time, ano naisip nyo? Ani ng material na bagay, pinansyal na pagpapala? No. This is harvest time. Samantalahin po natin, ito na po yung pag-aani ng mga kaluluwa. Yung mga bagay na pinag-aaralan natin ito, sinasabi natin, ito yung pamumuhay sa grasya. We are practicing empathy, we are forgiving others doon sa mga kahinaan nila. And we are showing kindness. We're living in the mercy of God, in the grace of God. We show kindness. And another thing, practice empathy, forgive, show kindness, be patient. Maging matyaga po tayo. Be patient, ano ba yung isa? Pasensya, di ba? Tinagalog ba yung ginawa natin Spanish? Practice patience and understanding, especially in challenging situation. Allow others the space to make mistakes and learn from them.